Magandang araw! Kamusta mga bata? Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang oras, lakas at daloy. Physical Education 2, Quarter 3, Week 1 to 2. Ako nga pala si Teacher Casey ang makakasama niyo ngayong araw. Handa na ba kayong matuto? Naranasan mo na bang makasali sa isang karera o larong may pabilisan? Ano ang nangyari? Ikaw ba ay nauna o nahuli? Bakit sa tingin mo ay nauna ka o nahuli sa larong pabilisan na iyong sinalihan? Sa araling ito ay matututuhan mo ang pagsasagawa ng iba't ibang kilos ng katawan base sa oras, lakas at daloy. Inaasahan na sa pagtatapos ng aralin ay magagawa mo ng matukoy, maikumpara at maisagawa ang iba't ibang kilos o paggalaw ng katawan base sa oras, sa daloy at sa lakas. Basahin natin ang kwento sa ibaba. Sa isang patimpalak ng pabilisan sa 500 metrong takbuhan ay kasali sina Noy, Jigs, Harry at Earl. Alam ng lahat na ito ang pagkakataon na nila na maipakita ang bunga ng kanilang araw-araw na ensayo at pagpapalakas. Dahan-dahan na pumwesto ang mga manlalaro sa kanilang linya ng pagtakbo. Lahat ay nakaabang sa mga mangyayari at sa kalalabasan ng patimpalak. Ready, get set, go! Kasabay ng pagputok ng baril ay simula ng pagtakbo ng bawat manlalaro. Sa unang 100 metro ng laro ay nangunguna sa pagtakbo si Earl na nasa unang linya. Sinundan siya ni Jigs sa ikalawang linya ng pagtakbo. Magkasunod naman sa ikatlong linya ng pagtakbo sina Noy at Harry na nasa pangatlo at pang-apat na pwesto. Bagamat malapit ang pwesto nila sa isa't isa, ang bawat manlalaro ay patuloy lamang sa normal na bilis ng kanilang pagtakbo. Papalagpas na sa 300 metro ang mga mananakbo. Dito ay dahan-dahan nang napapantayan ni Jigs si Earl sa unang pwesto. Kasunod pa din nila ang mga manlalarong sina Noy at Harry. Sa huling 100 metro ng takbuhan ay nakakita ng pagkakataon si Noy na mapunta sa unang pwesto at makalipat sa unang linya ng pagtakbo. Kasabay ng isang mabilis at malakas na pagtakbo ay naunahan ni Noy sina Jigs at Earl. Si Harry naman ay patuloy pa din sa paghabol sa mga nauna sa kanya. Sa pagtatapos ng patimpalak ay nagawang mauna ni Noy sa 3 mga manlalaro. Nagawang makahabol ni Harry kina Earl at Jigs. Pumangalawa sina Jigs at Harry na tabla sa pagtatapos ng karera. Kasunod nila ay si Earl na mula sa unang pwesto sa umpisa ng karera ay natapos sa huling pwesto. Sino sa mga manlalaro ang nauna sa pagtapos ng patimpalak? Ano ang maaaring naging dahilan ng kanyang pagkakauna sa patimpalak? Sino sa mga manlalaro ang nahuli? Ano ang maaaring dahilan ng kanyang pagkahuli sa nasabing patimpalak? Ang bawat pagkilos natin ay naaapektuhan ng iba't ibang elemento sa iba't ibang pagkakataon. Ang mga elementong ito ay ang oras, lakas, at daloy. Ano nga ba ang oras? Ang elemento ng oras ay nakakaapekto sa bilis o bagal ng ating kilos. Kung iyong mapapansin, may mga pagkakataon na ikaw ang nauuna at mayroon din naman pagkakataon na ikaw ang nasa hulihan.
Maaaring minsan ay mabilis ka, o minsan naman ay may mga tao, hayop o bagay na mas mabilis sa iyo. Ang oras ay tumutukoy sa bilis o bagay ng isang kilos. Halimbawa, ang mga kilos na paggapang, paglakad at pagtakbo ay tatlong magkakaibang kilos. Ang mga ito ay mayahambing sa bawat isa ayon sa kanilang bilis kapag isinasagawa. Ang paglakad ay masasabing mas mabilis kung ikukumpara sa kilos ng paggapang. Ngunit, ang kilos ng pagtakbo ay ang pinakamabilis sa mga nasabing kilos. Kung aayusin ang mga kilos ayon sa pagkakasunod-sunod ng kanilang bilis ay paggapang, mabilis. Paglakad, mas mabilis. At pagtakbo, ang pinakamabilis. Lakas. May mga sitwasyon din na nagpapakita tayo ng ating kalakasan. Dito ay nabibigyan ka ng pagkakataon na maipakita na mas malakas ka sa ibang tao, hayop o bagay. May mga pagkakataon din na ang ibang tao, hayop o bagay ay nagpapakita na mas malakas sila sa iyo. Ang bawat kilos ay maaari mo ding maihambing ng ayon sa kanilang lakas. Sa paghahambing ng mga kilos ayon sa lakas, ay masasabi natin kung ang isang kilos ay magaan o mabigat. Halimbawa, ay ang pagbuhat ng isang bag na may mga kwaderno at mga aklat. Kung ito ay ipapagawa sa isang bata, makikita mo na tunay na mahihirapan ito sa gawain. Masasabi na mabigat na gawain ito para sa isang bata. Kung ang ganitong gawain ay isasagawa ng isang malaki na may matipunong katawan, ay magiging magaan para rito ang gawain. Sa paghahambing ng ayon sa gaan at bigat, ay maaari mong gamitin ang mga salitang mabigat, mas mabigat, o pinakamabigat. Pwede din na magamit ang mga salitang magaan, mas magaan, at pinakamagaan. Masdan ang mga larawan sa taas. Ang bata na may buhat ng bag ay makikita na nahihirapan sa kanyang ginagawa. Ang binata na may buhat din na parehong bag ay hindi masyadong hirap sa pagbubuhat nito. Sa pangatlong larawan, ang matipunong lalaki na may buhat ng bag ay walang kahirap-hirap sa pagsasagawa ng gawain. Kung aayusin ang mga kilos ayon sa pagkakasunod-sunod ng kanilang bigat, ay batang may buhat ng bag, magaan. Binatang may buhat na bag, mas magaan. Matipunong lalaking may buhat ng bag, pinakamagaan. Ang daloy ng bawat kilos ay maaaring tignan kung malaya o di malaya. Masasabi mo na ang pagkilos ng isang tao ay malaya kung hindi limitado ang mga kilos na isinasagawa. Walang dapat na sundin na hakbang at pagkakasunod-sunod sa bawat kilos. Ang malayang kilos ay walang paghinto sa bawat gawain. Ito ay isinasagawa ng tuloy-tuloy. Masasabi mo na ang kilos ay di malaya kung ang mga kilos na isinasagawa ay limitado. May tamang hakbang ng mga kilos na dapat sundin. Sa pagitan ng bawat kilos ay inaasahan ang sadyang paghinto. Daloy. Ang dalawang elemento ng daloy ay malaya at di malaya. Sa malaya, hindi limitado ang galaw. Walang istrukturang kilos, tuloy-tuloy ang kilos. Ang di malaya naman ay limitado ang galaw. May istrukturang kilos at hindi tuloy-tuloy ang kilos. Ang bawat kilos ay maaari nating maihambing ayon sa oras, daloy at lakas. Maaaring makaapekto ang mga elementong ito sa iyong mga kilos. Ang bawat pagkilos na ating isinasagawa ay may wastong paraan na paggawa, kaya nararapat lamang
na iyong bigyang pansin ang bawat elemento sa lahat ng ating pagkilos. Ang pagkamit ng malusog na pangangatawan ay nagsisimula sa paggawa ng maliit na kilos sa wastong paraan. Mula rito, may isagawa mo ang mga iba pang mas komplikado at mahirap na kilos. Ang bawat kilos ay dapat na naisasagawa ng wasto hindi lang sa bawat paggalaw, kundi pati na rin sa bilis, lakas at daloy ng bawat gawain. Subukan sagutan ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Tukuyin ang mga inilalarawan sa bawat bilang. Hanapin ang sagot sa mga pagpipilian. Pagkatapos ng mga pangungusap, isulat mo ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Alin sa mga kilos sa ibaba ang may pinakamagaan na kilos? A. Paghiga. B. Pagupo. C. Pagtayo. Or D. Paglakad. Number 2, alin sa mga kilos sa ibaba ang may pinakamabigat na kilos? A. Paghiga. B. Pagtayo. C. Paglakad. D. Pagtakbo. Number 3, alin sa mga kilos sa ibaba ang may pinakamabilis na kilos? A. Paggapang. B. Paglakad. C. Pagtakbo. Or D. Paglukso. Sagutan mo din ang gawain sa pagkatuto bilang 5. Gumuhit ng 3 kilos na nagpapakita ng paggalaw base sa kanilang lakas. Tukuyin ang tawag sa bawat kilos at isulat ito sa ilalim ng bawat iginuhit na kilos. Tukuyin din ang lakas o pwersa na ginamit sa bawat kilos. Gawin mo ito sa iyong kwaderno. Naunawaan mo na ba ang ating aralin? Marami ka na bang natutunan sa ating aralin? Maraming salamat sa pakikinig.